Good day, Kamaster! Welcome sa BMI Motorride YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Ang topic natin sa araw na ito ay magbigay naman ako ng tips patungkol dito sa battery na NS40 na kung saan ito ay ginagamit sa genset generator baga. At ito ay battery ng ating customer. Ang sabi sa akin, sir, bubuksan mo yung takip, i-check mo yung tubig, baka kulang na baga, baka daw kulang na ang tubig sa loob. So ngayon, ito na nga po, binuksan ko na, di ko na nabidyohan kasi inuna ko pagbukas. Binuksan ko yan siya, dito yung sticker, oh, ayan. Dinikit ko na lang din yung sticker, ayan. So, ang genset nila, ang generator nila ay nabili nila wari nung, ang sabi sa akin ni madam, nung babae, 2022 pa daw yung generator nila nabili. So itong battery na ito ay dito rin sa akin to nabili. 2 years na mahigit. So nagalo ko na baga. Madali na siyang malubat. Lagi na siyang nalulubat. So ngayon, i-check ko daw, buksan ko, tingnan ko kung may tubig pa ba or kulang na. Dagdagan ko na lang daw ng distilled water. So ang size sa battery na ito ay NS40 lamang, 34 amperes, 12 volts, maintenance free battery. Maintenance free po ito ha. So ultra plus po ito na baterya. 'Yon. So ayun. Paalala ko lang sa inyo ha. Ito ay bawal po. Hindi po ito dapat sinasabi. Ewan ko kung ano ang dahilan. Kasi pero sa akin alang-alang sa inyo para sa mga minamahal kong customer, isasabihin ko sa inyo, gagawin natin ito. So subukan natin kung effective nga ba itong ating gagawin ngayon. So lalagyan natin or dagdagan natin siya ng distilled water. I-tester muna natin or battery analyzer muna para makita lang natin yung kanyang voltahe kung ilan na lang, negative at positive. Ayan. So as you can see, Kamaster, kung mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 10.18, 10.8. Paiba-iba po siya. Wala sa katinuan, hindi tama ang kanyang voltahe. So dito pa lang nagpapahiwatig na palitin na ang battery na ito. So pasira na tong battery na ito. Ayan. Kita niyo naman paiba-iba. So susukatin natin yung specific gravity, itong 6 na butas. Kumustahin natin yung kanyang tubig, kung may sirang butas ba o wala. So unang butas, ang sukat ng tubig ay 12.25 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity. Pangalawang butas, ito ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So recharge po yan, recharge pagka ganyan. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan pagkagayaan. Pang-apat na butas, so ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So recharge pa rin yan, recharge. Pang-limang butas,
ang sukat ng tubig ay 1200 pa rin or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So recharge po yan pagkagayaan. So lubat ang isang baterya. Pang-anim na butas na tayo. Last. So ang sukat ng tubig ay ganun pa rin, walang pinagkaiba. 1200 or 1.200 which is tumapat sa kulay red, kulay pula. So recharge po yan, ibig sabihin lubat lang po ang baterya na to. Ayan. So overall, ang status sa battery na ito ay wala pa naman siyang sira, hindi pa naman siya sira, goods pa. Yun nga lang, lubat lang siya, kulang sa karga. Charge lang po ang katapat nito. Pero sabi naman ni sir, yung kasama ni madam, asawa niya, lalagyan ko daw ito ng distilled water. Kasi nakita ko, di nyo lang makita, ayan, kahit anong lapit natin sa camera, hindi nyo po talaga makikita yan. Nasa pinakailalim na po yung tubig niya, nasa pinakailalim na doon na, bumaba na ng husto. Kasi kulang na po siya ng tubig. So ang gawin natin ngayon, so dagdagan or bantuan natin ang distilled water. Hindi naman lahat ng 6 na butas na ito ay may kulang. So mangilan-ngilan lang po ang may kulang nito. Ito, yan. Medyo sakto pa naman yan. Dito lang sa bandang kaliwa at kanang bahagi lang ang dagdagan natin. So sa pagdagdag nito, gumamit po kayo ng flashlight para makita nyo kung sana yung tubig na dinagdag ninyo, nilagay nyo. At gumamit din kayo ng imbudo. Ito, ayan. So dito, sa part na to ang kulang. So dagdagan natin siya. Maliliit ang butas, di masyado magkakasya yung ating imbudo. Ang pagdagdag nito, hindi natin pinupuno, dapat saktuhan lang. Kasi masusubraan din po yan eh. Masusubra ang paglagay mo dyan. Tatagas yan, magtatagas. Pangit yan sa battery, mag-grounded. Malulunod baga. Pakunti-kunti lang ang ating pagdadagdag. Sa totoo lang, itong video na ito ay bawal po ito dapat. Hindi po ito dapat sinasabi. Hindi po ito recommended na dagdagan or bantuan ang maintenance free na battery. Kasi itong baterya na ito ay disposable po ito. Sa case natin ngayon, tinatry lang natin kung hindi ba masisira ang isang battery. Kung pwede pa ba. Kung effective ba ang ating gagawin. Kasi may basbas naman tayo sa may-ari nito. Papacheck daw ang tubig at dagdagan kung may kulang na. So atin na itong ginagawa. Kasi bumili na rin naman sila ng bago eh. Kumbaga pang reserva na lang nila ito. Kulang konti itong isa dito. Kunting-kunti lang. Yan. Ayos na yan. Ayan.
So ganyan lang po. I-level mo lang ang paglagay ng tubig, tama lang po siya. Ayan. So susubukan kong ilapit ang camera. Baka sakaling makita nyo. Ayan, ilapit ko ha. Lapit ko ng husto. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Yan, hanggang gayaan lang ang tubig. Ayan, pansin nyo, ayan. Pangalawa, gayaan din. Ayan. Yan, kita nyo, ayan. O, di ba? O. Yan. Yan, o. Pangatlo, ganun din, o. Yan. Pang-apat, ganun din, o. Yan. Pang-lima ay gayaan din, o. Pang-anim ay ganyan din. Iwan ko lang kung nakikita nyo siya. Ayan. Although nyo naman makita masyado, pero ganyan lang po talaga. Ayan. So ayan. So okay na po yan. So nasa tamang level naman ang ating paglalagay. So tama po siya. And then i-charge nyo na lang po. I-charge nyo na ito ng mga 8 oras. 6 to 8 hours kung mahina po ang charger ninyo ha. Kung nasa 10 amperes lang yung charger nyo o 5 amperes, nasa 8 hours po ito i-charge. Pero kung 20 ampere ang charger ninyo, 4 hours, 3 to 4 hours lang po puno na ito. Katulad ng mga charger ko, malalaki at saka matitibay. 4 hours ko lang charge, full charge na siya. So sa ngayon di ko may pakita sa inyo ang pag-charge nito ha. Kasi po brand out, wala pong kuryente. Wala po tayong kuryente. Dahil sa gawa ng may bagyong Christine tayo. So super typhoon, napakalakas pang bagyong Christine ito. So ingat po kayo dyan lahat mga ma'am, sir, at sa ating mga minahal at masugid na mga viewers na walang sawang panood sa ating YouTube channel. So yun lang, sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye!